What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, manonood po tayo ng updates po sa ating mahaliman, no? So a very big shoutout po kay Miss no? Sa kanya po itong video na papanoorin natin na medyo nakaano yata ako. Hindi ko lang kung bakit, parang hindi ako sanay, medyo malapit sa screen. Okay guys, no? Ayoko nang patagalin to guys, no? Pero bago ko simulan pala to guys, so all credits muna kay Miss O, kanya po itong video to, and at the same time guys, kindly leave a like, subscribe, and comment na rin kayo guys kung anong request nyo na masunod natin panoorin natin. Kindly ring that notification bell na rin guys, no? So without further ado, let's all watch this. Okay, ang una nating papanoorin guys ay itong SB19 apologizes to fans over pagtatagtor issue in their atin lang podcast na. Okay na. Okay, panoorin natin to. Ito na rin siguro yung parang perfect opportunity para mag-apologize. Siyempre, alam ko ba? SB19 apologizes to fans in the pagtatag tour issue in their atin lang podcast. It was indeed a sad and disappointing times for SB19 and 18, lalo na yung nakabili na ng tickets, nakapagpabook na ng flights and hotels, only for the concert to be cancelled and at the last minute pa. Maiintindihan naman natin for the fans to be disappointed and frustrated dahil last minute nga ang cancellation, and at the time, SB19 offered no further details. Yun pala, kaya naging last minute ang cancellation ay sa kadahilan ng our boys were still hoping, praying, and wishing na mareresolba ang kanilang problema even for the last minute. Napag-usapan nga nila ito sa kanilang latest special episode ng atin lang podcast kung saan nag-apologize sila led by Josh. Okay, panoorin mo na to. Ito na rin siguro yung parang perfect opportunity para mag-apologize dun. Siyempre, alam ko marami kasi lumipad eh. Marami parang bumiyahe, nag-book ng flight. And of course, flights, hotel, yung mga hotel, non-cancellation, non-cancelable na yun pag nandun ka na, lalo na... Leave pa sa work. Oo, so, gusto po namin mag-sorry syempre doon sa mga tao na naapektuhan. Talaga pong hindi namin ginusto siya. Hindi na talaga namin. During that time, very internal siyang sinusolve, and hindi po talaga kami pwede maglabas na kahit anong information. Pero, sorry po. Pero alam natin, hindi natin mapapalitan kasi yung effort saka yung ibang gastos nila na hindi naman related sa ano eh. Pero, ayun po, sorry sa mga ganung setbacks. Kasi kahit kami, ano rin talaga kami, down lang. You can watch the full episode on Spotify, atin lang by SB19. Okay guys, no? Una sa lahat guys, no? Gantong klaseng naman guys is pwede siyang i-classify as parang emergency talaga siya, no? Kasi hindi natin ina-expect guys na gano'n na mangyayari, no? Hindi natin ina-expect na gano'n na mangyayari, like nagka-problema guys internal, especially guys dun po, no, yung pangalan ng SB19, no? Naalala nyo ba yung moments na yun na pinapakilala Josh, Pablo, Ken, Justin, and Stel. Di ko alam kung yung pagkakasunod na, basta as individual sila pinapakilala at that time, no? And syempre, sino ba naman guys ang ang magiging gusto mag-perform na gawin yung nila, no? Tapos baka meron din pong meron din pong mga conflict, like syempre as SB19 sila inintroduce, no? And at the same time lahat ng papers yan naka-ready na po, no? Hindi ko lang sure guys, pero lahat yan guys din dumaan po sa legal process na SB19 sila lalabas, no? Baka hindi pinahintulutan since hindi sila SB19 ganun, no? Sa papel, no? Kaya yun guys, may actually ako naiintindihan ko siya, even though guys wala ako dun sa side ng mga bumiyahe, sa mga side ng mga nagpa-book, pero ako siguro kung nangyari sa akin yun, talagang siguro nung hindi ko nalaman yung wala silang kung ano-ano man na announcement, bakit na-cancel or what, no? Pero nung nirelease naman nila yung statement na yun, na ganun yung nangyari, I think ako guys, may intindihan ko yun, no? May intindihan ko siya to the point guys na kaya pala ganito pala yung nangyari, no? So napakalaki talaga ng problema nila, no? Sa iba na nagsasabi guys na yung pangalan, maliit lang daw yung problema, no? Kasi pangalan lang naman daw yung SB19. Hello guys, hello. Yung pangalang SB19 guys, doon po nagsisimula yun, no? Hindi lang siya basta pangalan, no? Nakilala sila as SB19, no? Sure nga ako yung iba dyang fans, mga casual fans, kilala sila as SB19, pero sa individuals like bawat isa sa kanila sa Mahalima is hindi sila kilala, no? Kaya napakahirap po guys pag ang pangalan nyo is nawala. Maniwala kayo sa akin. Kahit ako guys, pag yung Point to Peds na YouTube channel ko is wag naman sana no. Parang ang hirap na, no? Kasi parang tumatak na po yung pangalan ng Point to Peds, no? Tumatak na siya, no? Parang ang hirap na niyang palitan, no?
And meron nga ako guys na bagong account which is Point to Peds 2.0, no? Doon ko i-upload yung mga adventures ko, yung mga vlogs ko. Pa-subscribe na rin po guys, no? Pa-subscribe na rin doon. Search nyo lang Point to Peds 2.0, no? Pa-subscribe na lang ako doon and marami tayong mga adventures na gagawin doon, no? Hindi ko lang kasi ma-upload yung adventures ko dito sa Point to Peds mismo kasi dito sa Point to Peds ko na channel is more on ano po tayo, more on ito, mga reaction videos, mga reviews, yan, mga dance analysis, no? Kaya parang ang hirap, parang masyad na siyang ano pag ihahalo ko pa dito, no? Kaya nagbumukod ako ng YouTube channel na doon yung mga adventures ko, no? Okay, ito. Punta tayo sa next video, guys, no? Okay. Okay. Mo alam paano mo sasagutin ng maayos kasi For the first time offensive yung For the first time, SB19 talks about their unforgettable first press con. Okay, nako. Sobrang controversial na ito guys ha. Alam nyo na to. Ito na po yung moment na nakakainis na. So, dito nila sasabihin lahat guys. Okay? Let's go. Who can ever forget SB19's debut press con? Kung tayong mga fans ay natotrauma pa din sa interview na yon, well, our Mahalima holds no grudges. Pero yun nga, at that time, they felt really cornered na para bang tina-trash talk in a different way. Say pa ni Justin, nahihirapan silang sumagot noon dahil it was kind of offensive. Yeah. term yung nung first press ko natin, tas pinakakaiba is yung tanong ng tao. Nung questioning sa atin nung una natin, parang super doubtful nung lahat, ng media, parang very, alam mo yon yung di mo alam paano mo sasagutin ng maayos kasi For the first time offensive yung Guys, diba? considering kasi guys, nagsisimula pa lang sila that time, no? Wala pa sila masyadong experience and sobrang wala pang blueprint yung papasukin nila. Ganyan yung term na sabihin ko, walang blueprint, wala silang susundang mga footsteps, no? Kasi yung pinapasok nila guys is ibang P-pop world talaga, no? Sariling P-pop world nila, no? Kaya ang hirap, no? Kaya ang daming doubters at that time. Pero tayo naman nangyari sa SB19, sila yung nagbukas ng pinto sa mga P-pop groups ngayon na nagdalabasan po talaga. Feel ko na corner tayo. Alam mo, parang tinatrash talk ng lahat pero in a different way of di ba? Parang in a art of war, ganun, parang ganun. Although, syempre, wala naman akong personal grudges dun sa mga tao na yon. Pero, kasi bago tayo hindi ko kasi curious maalala. Sino ba kayo? Pero in a way, parang siyang sa akin. Okay, pwede rin yun, no? It's Pwede rin yun, no? Okay din yung sinabi ni Justin, no? Na parang hindi rin natin sila masisi kasi bago lang tayo, no? Kumbaga curious sila. Kumbaga I think gusto sabihin ni Justin doon is curious sila kung anong mahihain natin, curious sila kung ma-justify ba natin or mabibigyan natin ng ma-justify natin yung gagawin natin which is gantong klaseng musika, gantong klaseng appearance. Hindi naman appearance guys na alam nyo na. Basta yung gantong klaseng approach, no? Approach sa music, sa fashion, lahat guys, no? I think talagang nanibago po yung iba kasi sanay sila guys as alam niyo sanay yung mga pinatao. Ganun po kasi talaga yun guys, no? Usually yung mga tao yung mga tao is nagkakaroon ng doubts, nagkakaroon po ng mga yung basta alam mo na parang pwede ding hate, pwede din yung salitang hate, no? Pero medyo hindi naman hate, no? Meron ganun silang side pag halimbawang yung nakasanayan natin is binabali natin, no? May ganun guys, no? Kumbaga, hindi dapat hindi ganyan kasi dapat ganito, no? 'Di ba? And para saan pa guys yung gagawin ng SB19, no? Sila nga ang gagawa ng ng parang change, 'di ba? Doon kasi usually nasana yung mga tao, no? Pag binabali yung nakasanayan is ayaw nila kasi gusto nila kung ang nakasanayan yun lang dapat, no? Challenge during that pa ako. Ano nangyari? Bumalik. questioning sa atin nung una natin, Okay. parang super doubtful nung lahat, ng media, parang very, alam mo yon yung di mo alam paano mo sasagutin ng maayos. Kasi For the first time offensive yung Ay, napipindot ko yung one, sorry. Ayan, dito ako. Napindot ko yung one na For the first time offensive yun yung yung iba. parang na-feel ko na corner tayo. Alam mo, parang tinatrash talk ng lahat pero in a different way of di ba? Parang in a art of war, ganun, parang ganun. Although, syempre, wala naman akong personal grudges doon sa mga tao na yon.
Pero, Kasi bago tayo eh. hindi ko nga sila Curious eh. maalala. Sino ba kayo? Ganun lang. Pero in a way, parang siyang ano sa akin, it's a challenge during that time. Paano natin, kapag nalusutan natin to, malulusutan natin lahat. Parang ganun siya, yung naisip ko noon eh. You can watch the full episode on Spotify, Atin Atin Lang Podcast by SB19. Now, taliwas na taliwas ito sa mga interviews nila ngayon kung saan makikitang respetado sila and are treated exactly as P-pop kings. Pero gayon pa man, nananatili din silang humble and respectful sa lahat, from the press to the guests, to the staffs, and to the crews. Nagbago naman ang estado ng kanilang mga buhay, pero nananatili namang mapagkumbaba ang kanilang pagkatao. Okay, no? Diyan naman tayo believe sa SB19. Diyan po tayo believe sa SB19. Despite na ito na po yung fame nila, napaagrabe na po na. Pero sobrang down to earth pa rin po talaga nila. Doon tayo believe sa kanila. And hindi ko lang sure guys ha, kung yung mga same person ba doon sa presscon is sumasama pa rin pag may presscon sila, pag may mga interviews, di ba? Or kung ano man, andun pa rin ba sila? No? I think yung mga nagtanong ng ganun sa kanila is para nag-fuel up lang din sa kanila. No? Although guys, masakit sa tenga, nakakainis, nakakabwisit, di ba? Ano siya, pero ano rin yun eh, parang yun din yung dahilan kung bakit nag-push through ang SB19 no, para sa mga doubters, no, 'di ba? No? Although na minsan sana gamitin natin sa tama yung mga words, no. Minsan kasi para sa akin kasi medyo offensive po talaga yung ginamit na words. Sana ni-revise niya in some way, no, kung sino man yung mga interviewer na yun, no. Ayun lang. Pero for me naman guys, no, nagdulot siya ng magandang impact po sa ating mahalima, no. So ayun lang. I hope guys na na enlighten up tayo sa mga sinabi ng ating mahalima, no. Hindi sila nag-hold ng grudge about it kasi alam naman nila talaga na yun yung isa yun sa dahilan kung bakit sila nag-push na ay kailangan mag-push kami dito kasi kung hindi namin ibig sabihin hindi namin napanindigan yung sinabi namin, no, parang gano'n. Okay lang guys, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring that notification bell na rin guys para sa mga bagong videos and updates na. And yun guys please kindly subscribe to my new YouTube account na Point of Peds 2.0, no. Okay, so this is Point of Peds signing out. Peace, let's G.